Samantala, nakaranas po ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato ang Baguio City dahil sa masamang panahon. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar. Pasado 1:00 ng hapon nitong Sabado, nakuhanan sa CCTV camera ang paggulong ng malaking bato mula sa bundok sa Camp 7, Baguio City na dumagan sa isang aso at dumurog sa nakaparadang sasakyan. Makalipas ang ilang oras, isa pang malaking bato ang muling bumagsak na tumama naman sa garahe ng pinapatayong bahay. Buti na lang, walang tao nang mangyari ang insidente pero hindi na nakaligtas ang alagang aso na isang exotic bully. Ikinalungkot ni Aling Connie ang insidente, lalo pa at nakatanggap sila ng pambabatikos mula sa mga netizen sa sinapit ng aso na pinaalaga lang sa kanya. Yung nagsasabing nag-evacuate kami, iniwan ko yung mga alaga ko dito. Hindi po totoo yun kasi ang lapit lang po ng bahay namin dito. Sinimulan na rin ang pagtanggal at paglilinis sa mga nahulog na malalaking bato. Iniutos din ang preemptive evacuation sa 5 pamilya malapit sa lugar. Nag-mobilize na sila ng kanilang backhoe and loader. Initially, ang gagawin is to clear, i-break itong mga bato at i-clear itong kalsada. Nagsasagawa na ng clearing operations ang mga tauhan ng CDRRMO at iba pang volunteer group sa mga insidente ng landslide at epekto ng Bagyong Krising sa Baguio City. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, karamihan ng mga gumuhong lupa ay nangyari sa mga construction site na walang soil excavation permit mula sa lokal na pamahalaan. Tulad yung nakita natin dun sa Puliwas, na bigla na lang without any permit, bigla na lang gumalaw yung isang residente doon na naguhukay na lang bigla-bigla. At ayun nga, na-aggravate nga yung situation kaya bumagsak yung soil doon, nagkaroon ng soil erosion. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development Office, as of 1 p.m. ngayong araw, umabot sa 76 barangays ang apektado dahil sa Bagyong Krising at habagat. Umabot sa mahigit 8,000 pamilya o 24,800 individuals ang apektado. 18 bahay naman ang nasira dahil sa bagyo. Mahigit 1 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na ipinagkaloob sa mga apektado. Dahil nakapag-preposition po tayo right before the typhoon, naka-establish na yung ating mga preposition goods. So hindi natin kailangan na magdala ng malayong lugar kasi lahat ng municipalities meron tayong preposition goods na readily accessible. Sa report naman ng Department of Public Works and Highways Cordillera, as of 6 a.m., 3 national road ang hindi madaanan dahil sa soil collapse, road cut, rockfall at iba pa. Nag-clearing po yung mga personals ng district engineering offices sa mga nagkaroon ng mga landslide na sections po. Maging vigilant po tayo, maging alerto. Kasi kahit na nawala na po yung bagyo, pwede pa rin tayong magkaroon ng landslide. Bagamat nakalabas na ng Area of Responsibility ng Pilipinas ang Bagyong Krising, naka-red alert pa rin ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Center at ang Office of Civil Defense Cordillera sa epekto ng southwest monsoon at ng low pressure area na posibleng maging bagyo at muling makakaapekto sa rehiyon. Pinapayuhan namin lahat, lalong-lalo na sa mga landslide at flood-prone areas na magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.